Welcome back po sa Panahon TV. Mga kababayan, itong mga nakalipas po na mga araw ay naranasan po natin ang pananalasa ng Bagyong Glenda. Lalong-lalo na po yan dito sa bahagi ng Luzon. At ito nga po, alamin po natin kung ano nga ba ang mga naging epekto nito, ano nga bang naidulot nito dito sa ating bansa sa pamamagitan po yan ng NDRRMC update. Ito nga po yung ulat mula po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. So unahin po natin dito po sa affected population na apektuhan po ang higit sa 330,000 families o katumbas po ito ng higit sa 1,000,000 katao. At para po sa casualties, umabot na po ng 94 ito po mga namatay at umabot din po ng 437 ang sugatan at 6 naman po ang nawawala. At para na po dito sa damaged houses dyan po sa regions 1, 3, 4A, 5, 8 at ganoon din po sa National Capital Region, umabot po ng higit sa 27,000 ang totally damaged at para po sa partially damaged, umabot po yan ng hanggang 83,498. So ang total po nito ay higit po sa 111,000 na kabahayan ang nasira mula po yan sa hagupit ng Bagyong Glenda. At para po dito sa cost of damages na umabot na po ng higit sa 7 billion pesos. Ito po nga halaga ng nasira mula po yan dito sa pananalasa ng Bagyong Glenda. At kung idedetalye po natin dito po sa mga infrastructures natin, umabot po yan na higit sa 1 bilyon. At mas malaki po ang naging damage ng Bagyong Glenda sa ating agrikultura na umabot ng higit sa 6 na bilyong piso. At para po sa mga eskwelahan, yan po umabot naman ng 28 million. Yan po ay more than 28 million pesos. So ayan po, ganyan po kalaki yung danyo sa naidulot po ng nasira nitong si Bagyong Glenda. At ito naman po para po sa mga areas under state of calamity, kabilang po dito ang Region 3, partikular na sa Mayao-Bando, Bulacan. Sa Region 4A naman kasama dito ang Cavite, ganon din po ang Laguna, Rizal at para naman po sa Region 5, kasama po dito ang bahagi ng Albay at ganon din po dito sa May Camarines Sur. Kasama rin po sa Region 5, ito po nga Tiagaon, Camarines Sur, ganoon din po ang Bula, Camarines Sur. Sa Region 5, kasama rin po ang Naga City at para naman sa Region 8, yan po kasama po dito ang Samar. At para po sa cost of assistance, umabot naman po ito ng 16 million pesos. So yan po yung naibigay po nating mga tulong para po sa ating mga kababayang na apektuhan ng Bagyong Glenda. At sa puntong ito, mga kababayan, binabantayan pa rin po natin ang lagay naman ng mga major dams. Dito po yan sa atin sa Luzon. So 3 dams pa rin ang ating kasalukuyang binabantayan sa ngayon. Kabilang po dito, ito nga Magat Dam, Pantabangan Dam at ganun din ito nga Angat Dam. So unahin po natin itong Angat Dam na ito nga po nitong mga nakalipas sa mga araw ay nagkaroon naman po kahit papano ng pagtaas sa kanyang level ng tubig. Ito po ang Angat Dam, matatagpuan po natin yan sa Mayan, Norzagaray, Bulacan. Ito po yung nagbibigay ng supply sa atin. Yan po higit sa 1 bilyong galon ng tubig kada araw at ganoon din sa 97% ng raw water requirements para po yan sa Metro Manila at mga karatig po natin lugar. So sa ngayon, alamin na po natin ang pinakahuling datos mula po sa Pag-asa. As of July 20 o kahapon nga po, nakapagtala po dyan ng 165.70 meters at mula po noong July 19, meron po itong 165.75 meters. So ibig sabihin po nito, nagkaroon ulit ng pagbaba sa level ng tubig na umabot ng negative 0.05 meters. So ibig sabihin po nito, hindi po niya na-maintain, hindi po naging consistent yung pagtaas ng kanyang water level. So ibig sabihin po nito, talaga po nga ang nagpataas lamang ng kanyang water level nitong nakalipas sa linggo ay ito po nga pagkaroon ng mga pag-ulan na dulot ng Bagyong Glenda dito po sa ating bansa. So patuloy po nating babantayan sa mga susunod po mga araw dahil nga po inaasahan natin na palalakasin ng Bagyong Hedy itong ating hanging habagat. Tingnan po natin kung mapupunan po ng mga pag-ulan dulot ng hanging habagat. Ito po nga water level o yung kakulangan dito po sa level ng tubig, dyan po yan sa Angat Dam. At ngayon, isunod naman po natin itong Magat Dam kung saan matatagpuan po ito sa Maya, Cagayan, Isabela area. So ito po yung nagbibigay po ng tubig o yung pong water supply para po sa ating mga kababayang magsasaka, no, para po sa kanilang mga pananim. Diyan po yan sa may bahagi ng Northern Luzon. At ayon nga po sa Pag-asa, as of July 20, alas 6 po ng umaga kahapon, umabot po ito ng 165 meters. At mula po noong July 19, kung ikukumpara po natin, meron po yung 163.40
meters. So compared po sa Angat Dam, nagkaroon po ito ng pagtaas sa kanyang level na tubig na umabot ng 1.60 meters. So ito po masasabi pa naman po natin na magandang balita dahil nakikita po natin medyo malapit na po yan sa kanyang low water level. So good news na rin po yan na nagkaroon po yan ng pagtaas sa kanyang water level. At ang ikatlo pong dam na ating po nga patuloy pong tinututukan dito po sa Panahon TV kasama po ang Pag-asa ay ito po nga Pantabangan Dam. Matatagpuan naman po natin yan sa may Nueva Ecija. So ito po yung nagbibigay naman ng supply ng tubig para po sa irigasyon ng ating mga sakahan. Diyan po yan sa Central Luzon. Ating nga pong Central Luzon dito po talaga napaka-importante itong rice production para po yan dito sa ating bansa. Ayon po sa Pag-asa, as of July 20, alas 6 po ng umaga kahapon, meron 278.72 meters. At kung ikukumpara po natin, noong July 19, meron po yung 178.35 meters. So, ibig sabihin po nito, nagkaroon po yun ng pagtaas sa kanyang level ng tubig na umabot po ng 37 meters. So, ayan po, medyo malapit na rin ito sa kanyang low water level. Kaya naman po, maituturing na rin po natin na magandang balita kahit papaano, kahit po napakaliit lang po na itinaas ito, at least nagkaroon po ng increase sa kanyang water level at maiiwasan po natin yung patuloy na paglapit nito sa kanyang low water level. Kaya naman po masasabi pa rin po natin na sa ngayon po, sa ngayon ay safe pa naman itong water level para po yan dito sa Pantabangan, Nueva Ecija. So yun po, patuloy po kayo tumutok dito lang po yan sa Panahon TV para po malaman po natin yung regular updates tungkol po dito sa water level ng mga pangunahing dams na binabantayan po natin dito po yan sa bahagi ng Luzon. At sa puntong ito naman po, alamin po natin gaano kaya kainit o kalamig ang ating panahong mararanasan sa mga susunod na oras. Alamin po natin agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa ating sa Luzon, dyan po sa Puerto Princesa, mataas po ang 25 to 29 degrees Celsius. At para po sa Baguio City, meron po kayong 15 to 22 degrees Celsius. Pero inaasahan naman po natin ang generally fair weather. Dumako naman tayo sa Visayas para po dito sa Iloilo, ganoon din po sa Bacolod at maging dito rin po sa may bahagi ng Metro Cebu. Meron po yung 24 to 29 degrees Celsius. Samantalang para naman po sa ating mga kababayan sa Tacloban, magiging maulan po ang inyong panahon. Inaasahan po natin agwat ng temperatura ng abot ng 24 to 28 degrees Celsius. At punta naman po tayo sa bahagi ng Mindanao. Dito po sa Metro Davao, mataas na po ang 25 to 32 degrees Celsius. At para dito sa may Cagayan de Oro, meron po kayong 22 to 31 degrees Celsius. Magbabalik pa po ang Panahon TV, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang aming programa pagkatapos ng ilang mga paalala.